Halimbawa, kung gusto nating mag-copy no, ng halimbawa sopa o yung mga furnitures, pero nandun siya sa ibang file. No? Halimbawa, itong floor plan na ito, meron akong file no, naka-open. At dito naman sa kabila, merong chair. No? At iba pang mga furniture. Gusto kong dalhin sa kabilang file. No? So, madali yun mga boss. No? Ito yung susunod na topic natin. Ise-select lang natin itong gusto nating i-copy sa ibang file, no? Tapos ang gagawin natin, pag na-select na siya, right-click lang natin. Ito siya. Pipindutin natin itong clipboard. Tapos meron dito, copy. Ngayon, pag kinlik natin yung copy, puntahan natin yung kabilang file, no? Pindutin natin yung sa baba na naka-open na mga file. Tapos click lang natin ito. Gusto nating ilagay dito. I-right click lang natin sa mouse. Ito na naman yung clipboard. Saka natin ipe-paste. So ito yung mga boss. Saka nyo na lang i-scale. No? Na-discuss ko naman yung pag-scale kung paano paliitin ito, palakihin pa. No? So kung mas malaki siya, pwede natin paliitan para ilagay doon. No? So ganun kadali mga boss yung pag-copy, no? Sa ibang file, ilalagay dito sa file na ito. No? So, ganito yun mga boss. Ulitin ko lang para hindi nyo malimutan. Halimbawa, gusto kong i-copy itong ito, no? I-select lang natin. Kaya itong telephone na lang ito. Para hindi na kayo gumawa dun sa kabilang file, no? Right-click kung naalala nyo yung clipboard. Tapos, copy. Ngayon, kung gusto nyong i-move lang mga boss, ito, cut naman, no? So, pwede nyong i-move. Kung gusto nyong i-move lang, cut. Ayun, nawala siya. Puntahan ngayon natin yung kabilang file, no? Pindutin lang natin dito. Tapos i-right click natin sa mouse, tapos clipboard. Ito naman yung paste, no? So ito 'yun, no? O instead na mag-drawing kayo ng mga furniture at iba pang mga fixtures, no? So mas madali yung mag-copy na lang kayo. Importante ito mga boss, mapapadali yung pagdo-drawing nyo. Kung hindi na kayo magdo-drawing, i-copy and paste nyo na lang, no? Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Maraming salamat po. Ang susunod na pag-uusapan natin, itong hide at saka unhide na rin, no? So, yung hide, i-type lang natin, hide. Tapos, ito, hide objects. Tapos, select natin lahat ng gusto nating i-hide o itago, no, sa Tagalog, no? Tapos sa enter, so mawawala siya. So hindi siya na-erase, nagtago lang, no? Nag-hide lang, no? Ngayon kung gusto niyo ibalik 'yon, no? I-type niyo lang yung unhide, no? Tapos ito siya, pindutin niyo lang, so babalik uli siya, no? Kaya kung ayaw niyo pumunta dun sa isolate command, no? Pwede niyo i-type yung hide at saka yung unhide, no? At mag-select lang kayo. Ayun yan, no? Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. Itong array polar. So, saan ba natin ginagamit yung array polar? Halimbawa mga boss, gagawa ako ng round table dito, no? Tapos, ikakopy ko lang, no? Yung isang chair na ito. Hawakan ko siya rito, ilalagay ko ron, no? Liitan lang natin ng konti pala, no? Ngayon, kung gagawa ako ng maraming chair, no, na nakapaikot dito, kung hindi natin alam yung array, no, mahihirapan tayong gawin, no, yung gusto nating gawing drawing dito na nakapaikot, no, na chair na ito. So, subukan natin itong AR command o yung array, no. I-select natin yung i-array natin. And then, choose natin yung polar option, no? Tapos, click tayo sa gitna. So, ito yung polar array, no? Kaya, ayan yung advantage ng alam natin yung polar array, no? At applicable din ito sa mga paggawa ng mga parts, no? Mga mechanical parts. Halimbawa, na ang madalas na gawin dito pag polar array, no? Halimbawa, gagawa tayo ng gear, no? Sample lang natin ito.
Simplihan ko na lang, no, para mapadali. Ayan, no. Same procedure ang gagawin natin, no. So, baguhin ko lang yung color para medyo presentable yung gagawin natin. Ang command dyan is array pa rin, no? Yung polar. So, AR polar, tapos click natin dito. Ito yon, no? Kung nakita natin sa plano, no? 5 lang yung pinagagawa. Ayun yan, no? So, enter lang natin. So, ito yung gear, no? Ayan yung kagandahan ng alam natin yung polar array, no? Ang susunod na command, no, na gagawin natin, ito namang hatch, no? Itong hatch, halimbawa, gagawa tayo ng pader, no? May pader tayo. Tapos meron tayong halimbawa pinto rito. Napaka-importante ng hatch command, no? Sa actual job laging ginagamit ito, no? Halimbawa, meron tayong CHB rito o hollow blocks, no? So, kung hindi natin alam yung hatch, mamanualin natin yan, no? Ngayon, ang solution dyan para hindi natin manualin, i-type lang natin yung H, no? O hatch command. So, eto yon, no? So, kung gusto nating lagyan pa ng ibang pattern yan, pwede, no? So, maghanap lang tayo rito. Marami namang pattern dito sa AutoCAD. Halimbawa, nakita natin concrete, no? Pili lang tayo. So, mahirap manualin yan, no? Kung mamanualin natin yan, no? Iisa-isahin natin, kakopy-copy pa natin. Ayan yung advantage ng hatch command, no? Kaya i-discuss na rin natin para magamit nyo o ma-practice nyo, no? Pwede natin i-adjust yung size nito, no? Ng hatch. Ayun, no? Na-adjust yan. And then, pwede rin i-edit pa, no? Pagka halimbawa gawa na yan, pwede pang i-edit yan, no? So, i-double click nyo lang. And then, hanapin nyo lang yung gusto nyong scale, pattern. Meron namang hatch edit, no? HE. Ito yon, no? So, na-edit naman yan. So, lalabas yung dialog box. Pili kayo rito. Yung HE, yan yung hatch edit, no? Kung halimbawa, sinabi ni boss, hindi pala siya brick, concrete pala siya, no? So, pwede nating kunin yan. Ayun, na-edit siya, no? So, ayan yung hatch at saka yung HE o yung hatch edit, no? So, i-practice lang natin, no? Para magamit natin sa actual job, no? Ang susunod na command na i-discuss natin, ito, napakagamit na gamit, no? Yung command na ito. Halimbawa, meron tayong i-extend, no? O i-trim. Halimbawa lang natin ito, palitan lang natin ng color, then copy lang natin. Ito naman, ang command na ito pampabilis naman, no? Sa paggawa ng plano, select lang natin ito. Meron tayong command na extend and then i-fence natin, no? Para hindi natin iisa-isahin yung pag-extend ganito, i-type lang natin yung F, no? I-fence natin para mabilis. Ayan, na. Ayan yung extend fence, no? Kasi kung hindi natin alam yung extend fence, mamanualin natin yan, iisa-isahin natin, no? So, ipipick lang natin isa-isa. Sa actual job, madalas gamitin kung mag-extend tayo ng maramihan, i-extend na fence na lang natin, no? Kasi sa actual job dapat magdagdo-drawing tayo ng plano sa AutoCAD, dapat mabilisan. I-select natin yung boundary, tapos itatype natin yung EX o yung extend, tapos i-type lang natin yung F option, no? Tapos gaganyanin natin para mabilis, no? Ayan yung extend fence, no? Ngayon,
Ang susunod na i-discuss naman natin na pampabilis din, no? Hindi na fence. Halimbawa, gusto naman nating magputol ng mabilisan. Gusto nating putulin ng mabilisan ito, select yung boundary muna, trim naman, no? Yung trim, gaya ng extend, meron din siyang TR ang shortcut command niya, no? Meron din siyang mabilis, no? Na pag-select, hindi yung paisa-isa, no? O ganun, paisa-isa. Matagal ito. So kung merong fence sa extend, meron din namang fence, no, sa trim. So ito yung gagawin natin. Gusto natin i-trim ito ng mabilisan. Minsan mas marami pa dyan. Select natin yung boundary and then type TR naman, no? And then type natin F for fence. Ito yun, no? Igaganyan lang natin, idadrag na lang natin gano'n, no? So mas mabilis siya, no? Kaysa dun sa iisa-isahin natin, no? So halimbawa, ganito siya. Gusto natin itong nasa loob ang i-trim natin ng mabilisan. Select yung boundary, then TR. O idadrag na lang natin yung mouse natin, no? Sa walang tinatamaan. Ayun, fence na rin yan, no? Ayan yung trim na mabilisan, no? Hindi yung pick na paisa-isa. Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.